Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nanood kahapon ng confirmation of charges ni Digong dyan sa International Criminal Court. Malinaw na malinaw. Kung ikaw lang magiging objective ha, kahit ikaw dilis ka, ikaw o BBM supporter, pakinggan ninyo yung naging takbo ng proceedings kahapon, makikita mo kung sino talaga yung may kasalanan. Makikita mo kung sino yung may ipinaglalaban at sino yung valid yung ipinaglalaban at sino yung mukhang matalino at may mga ebidensya. At sino yung attack dog. Yung nagsasalita na, yung mga abogado ng biktima, si Batuyan, ang husay eh. Madadala ka eh. Yung prosecutors, ang gagaling eh. Talagang mabubulok si Digong eh. Pag napakinggan mo sila, na nagsalita sa harap ng ICC judges, talagang mabubulok si Digong dahil meron sila mga ebidensya. Malinaw yung kanilang timeline, malinaw yung kanilang kaso. Now, lipat tayo sa kampo ni Digong. Pag si Kaufman na, nung nagsalita na si Kaufman, imbis na ipagtanggol niya si Digong, nanisi. See the difference? Yung isa, ito yung aligasyon namin, supported with evidence. Yung isa, may mga aligasyon sa kanila, walang proof o patunay na magpapasinungaling o pasisinungalingan yung mga aligasyon galing sa prosecutors. Walang ebidensyang maipresenta. Ano ginawa ni Kaufman? Binanatan si PBBM. Kasalanan pala ni PBBM daw yan kasi iyan po isang politically motivated. Napahiya siya kay Jose Claire Castro eh. Nagsalita si Jose Claire Castro. Sir, nasobrahan ka naman sa yabang. English yun ha, tinagalog ko lang ha. Mukhang nasobrahan ka naman sa yabang. Di ba? Unreasonable na yung sinasabi mo. Tingnan mo yung timeline. Kailan sinampahan ng kaso si Digong dyan sa ICC? Kailan lang naging presidente si PBBM? Paano nagiging politically motivated yan? Paano naging kasalanan ni PBBM yan? Yung kaso niya dyan sa ICC. Grupo nila Trillanes yan eh. Labas na si PBBM dyan. Kasi ka-coffee, kinidnap ninyo eh. Binigay ninyo sa ICC. Ano kinidnap? May warrant of arrest. Galing sa Interpol. May commitment tayo sa Interpol na tumulong sa kanila dahil tinutulungan nila tayo. Ka-coffee, wala nga jurisdiction eh, sabi ni ni Basti Bayan, Pulong kanina naglabas ng statement. Ka-coffee, wala nga jurisdiction ng ICC kasi kumalas na nga kami dyan. Kailan ba kumalas? Ano ba yung mga kaso na dinidinig? Yung dinidinig ng ICC ay mga kaso na miyembro pa o kung saan miyembro pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ibig sabihin may jurisdiction pa sila. And sa tingin ninyo, hahantong taga sa ganitong sitwasyon na aabot sa confirmation of charges kung walang jurisdiction ng ICC? Sa dami ng mga matatalino dyan sa ICC, malalaman nila yan kung wala silang jurisdiction o hindi. Basic yan eh. Di sana, pumabor na yung desisyon ng judges kay Kaufman kung wala jurisdiction kasi matagal nyo ng ano yan eh. Matagal nyo ng prayers yan eh. Matagal nyo nang ipinaglalaban yung jurisdiction issue eh. Bakit? Nag-succeed ba kayo? Di ba hindi kayo pinapanigan ng judges ng ICC? Paulit-ulit kayo dun sa angle na yun. Kinidnap, walang jurisdiction. Kinidnap, walang jurisdiction. Bago, insert, may sakit, walang maalala, hindi na matandaan yung sequences of events. Yun, tatlo na pala. Kinidnap ng Bangag Administration. Walang jurisdiction ng ICC. Cannot stand trial because of mental health issue. Yan yung kanilang argument ngayon. Hindi sila lumulusot. Dito muna tayo sa sinasabi ni Kaufman eh. Pinagbintangan pa si PBBM mo. Wala naman daw intention si Digong na tsumugi ng mga tao kung hindi manakot lang. Bakit may namatay eh? Sige, doon lang tayo sa recorded, 6,000 people. Wag na natin pag-usapan yung 30,000 na unreported yung iba, ha? Doon lang tayo sa recorded ng gobyerno, 6,000 people. Kung ang intention pala ay manakot lang, mag-instill lang ng fear, bakit may 6,000 katao na napatay? Kaufman, nakikita mo ba yan? People's President just wanted to instill fear. People's President pa pala Si Digong pala ay People's President. Kaufman! Bininyagan mo si Digong Hindi na lang talaga abogado to si Kaufman eh. Okay, folks, so here's Attack dog na talaga ito eh.
Teka lang. Ano yun? Audio na yun. Basahin natin ito. Nasa One News. Sulit na sulit yung 150 million per month eh. Di ba? Naging katakdog na eh. Sabi nga nila eh, highest paid DDS vlogger. Ang pinakamataas po na binabayarang vlogger ng DDS. Kasi imbes na maging abogado, nagiging vlogger na lang. Itong si Kaufman. Former President Rodrigo Duterte's lawyer, Nicolas Kaufman, argued against the prosecution's assertion that Duterte enabled widespread and systematic KILLINGS during his time as president and Davao City Mayor. Naku naman, Kaufman, oh. Hindi mo ba napapanood yung mga videos? Si Digong mismo ang umamin. Mahirap pa bang tanggapin yan? Sa bagay, maintindihan mo rin si Kaufman eh, kasi kailangan niya gawin yung trabaho niya. Siya yung abogado eh, no? Kahit napakahirap na ipagtanggol ni Digong, okay lang, chiching-chiching. That's 150 million per month. Kasi saan ka pa? Yung suspect, umamin na mismo. Yung abogado, ayaw. Ayaw magpasalo ng abogado. Diba? Saan ka pa? Former President Rodrigo Duterte speeches threatening to KILL drug peddlers and users did not have lethal intent. Wow! Wala daw pong nakamamatay na intensyon. Okay, nagsalita si Digong. Tsugiin kita. Wala daw pong lethal intent yan. Wala daw pong motibo. Walang intensyon na nakamamatay doon sa sinabi ni Digong na tsugiin kita. Sabi ni Kaufman, Sir, tanungin kita ha, bakit may namatay? Common sense. Kung walang lethal intent, bakit andyan yung resulta? 60,000 recorded deaths. Not to mention the other or the remaining doon sa 30,000 people na natsugi. Sabi niya, did not have lethal intent but were meant only to instill fear in the hearts. Magtatak lang daw po ng takot o magtanim ng takot sa puso ng mga tao. Walang motibo si Digong na tsugiin kayo, kundi takutin lang kayo. Malinaw na statement ni Kaufman yan. Para daw po sa mga kriminal, sabi ni Kaufman. Once more, sabi niya, for the record, yabang eh, no? Rodrigo Duterte's language was aimed not at suspected drug pushers as the prosecution would have it, but directly at those poisoning society with their substances and not, I stress, with lethal intent. Kaufman said in his opening statement at the confirmation of charges hearing kahapon lamang po. So, gina-justify niya na pwedeng pumatay. Talaga to si Kaufman, no? Gina-justify niya na pwedeng pumatay. Yung pinagsasabihan daw po ni Digong na tsutsugiin ko kayo, sila yung nakakasira sa bayan. Aling parte ng konstitusyon, ito sa mga dilis na nakikinig ha, hindi tayo abogado pero naiintindihan natin yan. Saang parte ng konstitusyon o anong batas ang nagsasabi na kapag nahuli mo na ang isang drug suspect, pwede mo nang tsugiin? Anong batas ang nagsasabi na pwede mo nang gawin? Kahit nasa kustodiya na ng pulis. And then later on, palalabasin ninyo na nanlaban. Kasi yun ang justification ni Kaufman eh. Ang sinasabihan daw ni Digong na tsutsugin ko kayo, yung mga tao na involved dyan, sumisira daw po sa lipunan dahil sa kanila mga substances. Eh di arestuhin ninyo lahat yan. Kung totoong manlaban, edi pagtanggol yung pulis, ganun lang yun eh. Pero imposible. Out of 6,000, halos lahat ng laban. Paano mo ipapaliwanag yan? And may memorandum. May memorandum na nilabas ang PNP. Kaya ako perpetrator si Bato de la Rosa eh. May memorandum. Inuutusan ng mga pulis na i-neutralize itong mga tao na ito. Ano yun? At may reward system. Tsugi ka isa, 10,000. Tsugi ka isa, 20,000. Magkakaiba. May model. Ginaya dyan sa Davao. His rhetoric, sabi ni Kaufman his rhetoric was calculated to arouse fear and obedience. To instill fear in their hearts and to inculcate a respect for the law in their minds. Nothing more, nothing less. That was his intent and it was not criminal. Sino ba nagsabing criminal yung pagsalita niya ng ganun? Naging criminal kasi kinumit yung crime.
Parang hindi abogado si Kaufman eh, no? Wala naman talagang krimen doon sa pagsasalita niya pa. Nagkaroon ng krimen dahil maraming napatay. Yun ang krimen. Takutin lang daw ang tao. Kaya nga hindi effective yung pananakot para mapasunod mo yung isang tao. Kahit sa household lang, sa bahay ninyo. Sa communication, inaaral din natin yan eh. Di ba? Maraming paraan para mapasunod mo yung isang tao. Di ba? Konting background, konting review. One, fear. Takutin mo siya. Di ba? Hindi kita isasama. Hindi ka maghuhugas ng plato. Hindi kita patutulugin sa bahay. Takutin mo siya. Di ba? O susumbong kita sa tatay mo. Tinakot mo siya. Pangalawa, reward system. Maghugas ka ng plato, bigyan kita ng 20. Hindi effective parehas yun. Paano kung walang reward? Hindi effective yung fear na strategy. Kasi paano kung hindi matakot? Ang effective, i-convince mo siya through proper communication. Explain mo sa kanya. Kapag ginawa mo to, ito yung mangyayari. Kapag hindi mo to ginawa, ito yung mangyayari. Si Digong naniwala talaga siya na effective yung pananakot. Tingnan mo, yung pananakot nila, tsumugi ng 6,000 katao. Recorded ha. Lagi kong sinasabi yan, maraming hindi recorded. O, nakatikim siya kay ano? Kay si Claire Castro. Kasi politically motivated daw po. Naninindigan ang kampo ni Rodrigo Duterte na walang matibay na ebidensya at criminal intent. Yung mga video kasi siguro inaral nila. Walang criminal intent doon sa mga sinasabi ni Duterte sa drug war ng dating Pangulo. Kaya dapat anilang ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang sakdal na itinuturing nilang politically motivated. Nakulong si Digong dahil kay Marcos. Kasalanan po yan ni Marcos. Yan ang pinapanindigan dito ni Kaufman. Si Jose Claire Castro nagsalita. In fairness, mabilis si Jose Claire. Di pa tapos yung confirmation of charges hearing. May statement agad Basahin ko yung statement niya. Medyo malalim yung mga words niya, no? Kaufman has the temerity to accuse President Marcos of trying to neutralize Duterte's legacy. Temerity. Kaufman has the temerity. Overconfidence. Sobrang yabang. Sabi ni Jose Claire Castro, nasobrahan to ng yabang. At inakusahan si Presidente Marcos na sinusubukan daw pong i-neutralize yung Duterte legacy. Ang tanong, ano yung Duterte legacy na ni-neutralize? Meron ba? Meron naman siguro, no? Kayo din sumisira niyan, mga dilis din. Kayo sumisira niyan. Pero kasalanan ni Marcos yan. Sabi ni Kaufman. That is preposterous. Yung mga words kasi ni Attorney Claire, ang lalalim That is preposterous. Ibig sabihin po, absurd, walang matibay na batayan, walang ebidensya. Diba? Nasobrahan sa yabang, word of the day, temerity, overconfidence, preposterous, walang batayan, walang ebidensya, absurd, etc. He seems to be one suffering from severe cognitive impairment. Mukhang si Kaufman ang may sakit sa pag-iisip. Ganyan sa Tagalog yan. Diba? Sana Tagalog na lang ni Attorney Claire para mas may sabagay, hindi ba intindihan ni Kaufman? Okay, I understand, no? Mas may dating Mukhang siyang may cognitive impairment. Pag sinabi mong cognitive, something to do with your mind. Mental. Impairment, kakulangan. Mukhang siya may sakit, hindi si Digong. And not his client. Because he tremendously forgets that timeline. Correct? Doon ka sa ebidensya, ano ba yung timeline? Kailan kinasuhan si Digong? Kailan siya naaresto? Sinong presidente that time, etc. Nakalimutan ni Kaufman yan. Since the crimes against humanity cases were filed before the International Criminal Court in 2017, when President Marcos Jr. was still a private person. Paano mong pagbibintangan yung isang pribadong individual? Wala nga siyang say sa gobyerno dahil hindi nga siya naluklok bilang vice-presidente during the 2016 elections. Bakit mo ibibintang kay PBBM yan? Kaufman does not offer a clear defense for his client's alleged EJK, which reportedly happened during Duterte's time as mayor. Exactly. Nadali ni Attorney Claire Castro Hindi mo ipinagtanggol yung kliyente mo.
Hindi mo sinabi yung justifications na walang kasalanan si Digong. Ganun lang yun eh. May bintang ka. Ano yung dahilan mo? Pasinungalingan mo yung bintang na yan. Asan ebidensya mo? May proof ka ba? Pakita mo. Hindi ginawa ni Kaufman yan, kundi nanira siya. In addition, one of the counsel, Silvestre Bello III, admitted that Duterte, K-I-L-L-E-D, K-I-L-L-E-D, someone by throwing him out of a helicopter. He should learn the facts of his case rather than focus on political rhetoric. Mismong si Bello, according sa statement ni Jose Claire Castro, umamin na may nilaglag si Digong sa helicopter. Ano yung kasinungalingan lang? Kayo mag-usap-usap. 'Di ba? Sa pool. Wasak na wasak diyan si Kaufman. Pahiya kayo ngayon. Ang mga Duterte naman, ayaw nyo magpalit ng abogado. Ilagay nyo si Harry Roque, mas matino pa siguro yan. Kaso, pugante, di ba? Dati lang kung tatanggapin ng ICC yan. Anyway, tabayan na natin. Alam ko may mga succeeding hearings pa yan, ka-coffee, no? At tabayan na natin kung ano mangyayari dyan. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po naka-follow and like. Marami po nanonood sa atin. Except sa mga D-list, no? Hindi pa naka-follow sa Facebook. Click nyo lang po yung follow. Yung mga nasa YouTube naman na nakikinig sa atin, click nyo lang po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.